So, what's up mga paps? Good morning. Magandang gabi pala. Sorry mga idol. For today's video mga idol, samahan niyo ako na pumiyahe ulit. Pauwi ng Cabiao. At may matinding bagyo ngayon. So what's up mga paps? Ito, biyahe na naman tayo ngayon. At may inaasahan tayo ngayon na malakas na bagyo na dadaanan. Si bagyong Christine. Ayan, medyo malakas-lakas yung hangin. Sana walang ulan ngayon. Pero I'm sure 100% uulanan tayo ngayon. Kaya naka-t-shirt lang tayo ngayon. Ang kapote natin is nandito. Nakalagay dito sa may taas ng ating bag na naka-plastic bag na stripe. Ayan, kita nyo naman yung kalangitan. Ibang-iba, napaka-ulap. Alam mo na malakas yung ulan na dadaanan natin. Kaya kailangan natin medyo mag-ingat sa biyahe. Medyo madalas ang daan mga idol. Mag-ingat-ingat tayo sa lahat ng ating dadaanan. Medyo basa lahat ng dadaanan natin ngayon. Kaya ride safe lang mga idol. Huwag masyadong mabilis magpatakbo. Di baling mabagal sa daan, at least makakarating ng buo at walang gasgas. Makagulat naman si kuya. Nakakapote na ilalim natin para at least jacket na lang na pakapoting ikakabit natin mamaya. Ang oras pala natin ngayon is 7:17 PM. Marami ng baha ngayon sa iba't ibang lugar mga idol. Sana sa dadaanan natin sa Candabay, sana hindi baha. I'm sure naman basa, pero sana hindi baha. Para makarating tayo ng mabilis-bilis. Kasi kung baha sa Candabay, sure na dadaanan na natin is Santo Domingo, Pampanga. Magsa-San Simon na tayo nun. So medyo malayo-layo yung takbuhan natin pag doon tayo lumusot. Ang lamig ng hangin. Ang sarap matulog. Pero wala, talagang ganun. Kailangan nating kumayod paminsan-minsan pag meron tayong pagkakakitaan. Siyempre, opportunity ba? Opportunities na pwede tayong kumita-kita ng medyo malaki-laki. So, yun nga mga idol. Andito na tayo ngayon sa Road 10. Radial Road 10. Pwede tayo dito dumaan sa may Gat Andres Hospital para at least medyo pangit na rin kasi daan dito sa Radial Road 10 papasok dito. Kaya dito tayo dadaan sa may Gat Andres Hospital. Ito mga idol. Ayan hospital. Gat Andres Bonifacio Medical Hospital. Magro-road 10 tayo. Tingnan natin ang kasalukuyang nangyayari sa road 10.
Pero ngayon naman, di naman na nakakatakot dumaan ngayon na road 10 eh. Huwag ka lang hihinto sa stoplight. May mga nangahablot ng cellphone, kaya kung meron kayo mga CP holder, huwag nyo muna ilagay mga cellphone nyo doon pag dito kayo dadaan sa road 10. Baka mahablot. Mas maganda na yung nag-iingat. Ito na idol, mga idol. Pasok na tayo ng road 10. Tapos magmamalabon na tayo nun. Labas natin Malabon. Opya. Uhuhu. Wait lang mga idol, napaka-traffic dito. For safety din. Kaya isasabay ko na to sa vlog. Angas nung ko, no? Philippine flag, may ilaw. Woohoo! Dito mga idol, huwag kayong masyadong dumidikit dito sa ganitong mga kwan kasi mag-U-turn to sigurado. Itong ganitong truck. U-turn slot nila yan. So ito mga idol, yung pakanan natin dyan mga idol is papunta yan ng C3 extension. Alam ko C3 yan eh, papunta C3 mga idol. Ay, C4 pala. C3, C4 yan mga idol. Nakasungangin. Tinatangay ako kahit mabigat na yung dala-dala ko. A few moments later. So what's up mga paps? Ito, medyo baha dito sa Bukawi. Bukawi, Bulacan mga idol. Pero di naman ganun ka-heavy yung flood dito. Saktuhan lang, kayang-kaya. Medyo flood lang. Ang tawag sa ganyan. Umapaw lang ng konti sa daan. Ito yung mga dumudurog ng daan eh. Ito mga mega truck na to eh. Itong way na to, sa kanan is pupunta yun sa Plaridel Bypass mga idol. Sigurado naman maraming nakakaalam yan. Touchdown tayo ngayon dito sa Balagtas mga idol. Maraming nakakaalam ng way na yun. Madalas yun yung dinadaanan ng mga riders kapag papuntang Gabaldon. Gabaldon, Dingalan, yung mga etc. na yung mga idol tsaka Baler, yan. Madalas yan. Pagka galing ka ng Maynila, yun yung laging way papunta doon. So yan, umuulan-ulan na naman. Ang laki ng patak. Takbong 60 lang tayo. Woohoo! Malakas na siya. Medyo may tubig dito kaya ayan no. Kakabit na siguro ako ng cover ng boots. Dito tayo banda. Dito tayo sa gilid ng tapat ng Wilcon Depot.
Kabit lang ako ng para diretso na mamaya yung biyahe natin. Oh. Nakuha ko yung cellphone ko. Yung ganun. Ano yan? Lumakid sa tsinelas ko? Sapatos ko? Yun. Goods na. Diretso na tayo ngayon. Yung cellphone ko kaya, kamusta? Sana di nadudurog. Andito na tayo ngayon sa Giginto, Bulacan, mga idol. Sana ganito na lang lagi ang ulan. Huwag masyadong malakas. Takbong 60 lang naman tayo, mga idol eh. Hindi naman tayo tatakbo ng mabilis. Medyo delikado. Kanina nag-i-skid nga ako sa likod eh. Special shoutout ko lang pala ang Team TMBK Manila sa pangawanan ni Pops Edmar. Shoutout sa inyong lahat. Sana son magkaroon tayo ng rides para So what's up mga paps? Nandito tayo ngayon sa Baliwag, Bulacan. Papasok na tayo ngayon ng Candaba mga idol. Ayun, all goods pa naman mga idol. Hindi pa tayo masyadong uulanan. Puro ambon lang tayo. Maganda yung pangitain Dahil masyadong kaso si Snipey madusing na. Madusing na si Snipey pero all goods pa naman lahat. Walang problema. Sana ganito palagi na walang problema ang ating alaga na si Baby Toothless.
Pero alam nyo ba mga idol, magti 3 years na si Baby Toothless. Ang birthday niya is June 6. Ay, December 6 mga idol. Pero sa awa ng Diyos wala pa naman akong encounter na issue kay Baby Toothless. Kahit sa mismong makina, tensioner, yung damper, wala pa naman ako nakakukunan. Pero ang naitakbo na nito mga idol, nakarating na to ng Visayas sa Samar. Pabalik-balik na lang si Baby Toothless doon. At sa Baguio, nakarating na siya ng Baguio, Sambales, Baler, Dingalan, Gabaldon, Tanawan. Pero wala pa rin ako na-encounter. Ang odo niya na ngayon is nasa 43,931 odo na siya mga idol. Pero hanggang sa ngayon wala pa rin ako nakikitang issue na kahit ano. Ang nakita ko lang naman na issue dito sa Sniper 155 natin is yung pagkapaangat mga idol, medyo nanglalambot siya. Parang ultimo kahit yung akyat na konti para siyang hinihingal. Ganun lang mga idol yung naging issue ko sa kanya. Pero all the rest na naging issue ng ibang sniper user wala akong natamo or naramdaman sa kanya. Gulong, yun lang, siguro gulong. Yung Maxxis tire na stock niya mga idol. Balita ko lang sa inyo, doon tayo na aksidente dati. Kasama natin ang aking asawa. Nag-slip yung harap. Nandun kami banda sa Quezon nun mga idol. Pangalawang beses na uwi namin ni Baby Toothless. Nag-slip yung harap na gulong ko, yun. At dumulas. At di ko rin napansin yung release na yun mga idol dito sa bandang Quezon. Kaya hindi ko naman inaakalang mangyayari sa akin yun. Kahit ako, gulat ako nung time na yun. Ang napalitan kay Baby Toothless is itong inner flarings natin sa harap. Yung side flarings natin, okay pa naman. Still good pa rin. Wala naman nangyari. Gas-gas lang siya. Tsaka dito sa side flarings natin dito sa kaliwa. Sa likod. Yun lang naman ang naging problema niya. Tsaka yung shifter na B7. Yung rubber na pudpud. Pero all goods. At saka pa ng manubela, napalitan na natin siya ng manubela. Kasi na-disalign yung manubela niya mga idol. Yun lang naman yung pinaka naging issue ko kay Baby Toothless. Sa aksidente pa yun. Pero nothing possible talaga. Wala talaga akong nothing possible. Hanggang sa ngayon, wala pa akong nakikitang issue kay Baby Toothless. Magsi 60k na siya at dadalhin natin siya. Pag nag 60k order na siya, dadalhin natin siya kay Mang Kepweng, kay Drex Loco Works. Ko na natin. Ang tawag doon PMS, tsaka papapalitan na natin ng piston ring. Lahat. Yung kailangan na maintenance sa 60k odo. Kasi medyo tumatanda na rin si Baby Toothless para at least kung babiyahe tayo ulit ng Samar, ready to go siya at kahit anong oras ready siya. So what's up mga paps, andito nakapasok na tayo ngayon sa Candaba, Pampanga mga idol. Sana hindi bumabaha ngayon sa Candaba sa may Pinak para makatawid tayo. Sana hindi naman to bumabaha. Hindi ko naman na-encounter katulad na lang ng tensioner. Hindi ko pa siya na-encounter kahit isang beses mga idol. Pero may dala-dala akong tensioner. Siyempre bumili na rin ako kasi kumbaga sakali lang na baka mangyaring marurot pa yung Rosie, nakahabol ako. Baka mangyari, nasa biyahe tayo, bigla nagkaroon ng malfunction yung engine. So si tensioner baka magloko. So at least meron tayo reserva dito sa belt bag. At yung damper, pinapakinggan ko yung damper. Wala pa rin namang issue sa snipe ko sa damper. Kaya all goods pa rin naman tayo doon. 3 years owner tayo pero naku, yung aso nakakatakot.
3 years owner na tayo nito ni Baby Toothless, pero all goods pa rin. At yun lang naman, sinusunod ko lang din naman yung 12,500 odo bago mag PMS. PMS, linis injector, manifold, lahat. Ganun lang naman eh. Sa PMS, 12,500. Tapos, tips ko na lang sa inyo para gumanda ang takbo at bonding nyo ng motor nyo. Every 1,000 kasi mga idol is nagpapa-change oil na ako. Or ako na talaga nag-change oil nito mga idol. Ayan, tumatawag na si mother. Every 1,000 nagpapalit tayo ng langis. Sabay natin yung oil filter. Yan mga idol. Tapos ano pa ba? Yun na naman, every 1,000 kilometers lagi tayo nagpapalit ng langis kasi hindi natin hinahayaan na magkaroon or umabot na ng 2,000 odo. Sana hindi bumaba. Sana hindi bumaba dito. Kakaunti yung mga sasakyan. Wala akong nakitang sasakyan na dumadaan ngayon. Kasi kung gano'n na mangyari, talagang babalik tayo. Dadaan tayo Santo Domingo mga idol. Tsaka mga idol, ever since na talagang nung ginamit natin to si Snipey, mula nung ginamit natin si Snipey, umuwi ng Samar, at umuwi ng Cabiao, nakarating ng Baguio, nakarating ng Zambales, nakarating ng Baler, nakarating ng Gabaldon, nakarating ng Pantabangan, nakarating ng Dingalan, Tanawan, Santa Rosa. Pero wala talaga. Ang odo na natin kasi dito kay Baby Toothless is nasa 53,938. So sabi ni Idol Drex Loco Works, Sir Drex, before mag 60k punta na ako sa kanya at sabi niya general PMS ba yun? Yung magpapalit na ng piston ring, checking ng water pump, lahat i-check na, palit ng piston ring, yun lang naman yung mga papalitan. Tapos PMS ulit, ganun lang. Nakakatakot naman. Sana kadaan tayo. Ayun, may nakakadaan. Thank you. Sir, ang lakas ng ilaw mo. Yan, thank you. So yun lang naman ang little tips ko sa inyo mga idol, para gumanda at humaba pa ang inyong samahan ng mga alaga nyo. Kung sniper user ka man, yun lang naman yung madalas na pwedeng gawin. At pwedeng gawin sa motor nyo. Nasa sa inyo na lang kung kakargahan nyo yung motor nyo. Hindi kayo nasisiyahan sa takbo. Yan, pwede nyong kargahan. Pero ang tendency naman na mas iikli yung maintenance due nyo. Yung 12,500 siguradong bababa yun mga idol. Napakadilim dito mga idol, oh. Sa Pinak. Part pa rin to ng Candaba mga idol. Napakadilim. Buti hangin-hangin lang ang kalaban natin dito at wala namang masyadong ulan. Mas maganda.
Yung pinaremap natin sa kay RSS, kay Pops Rani, eh di rin natin nagamit kasi nagmal, anong tawag doon, hindi ko gusto. Honest ko sasabihin na medyo tagilid ako doon kasi maganda yung takbo mga idol. Ang problema ko kasi doon sa pinaremap ko kay Pops Rani is sa RSS diyan sa Misa Leonardo. Di ko sila sinisiraan, pero ito talaga review ko dun sa may ECU ko na yon. Sa umpisa mataas ang minor, okay siya. Pero pag uminit tapos naitakbon mo ng malayo, namamatay ng kusa mga idol. Yun lang naman, hindi ko sinisiraan si RSS dyan ha. Pero yun yung talagang naramdaman ko sa ECU na pinaremap ko. Buti na nga lang mga idol nung bago ako magpa-remap kay RSS, kahit nasayang ang 4.5 ko doon, 4,500 ko doon, eh buti nakabili ako ng ECU second hand na stock ng Sniper 155. Yun yung pina-remap ko mga idol. Yung stock ko talagang ikinip ko, hindi ko siya ginalaw, tinago ko lang. Syempre for kung sakali man na kailanganin ko yung stock ECU, eh meron akong magagamit, diba? Yan nga mga idol. So pinaremap ko kay Pops Rani. Storytelling muna tayo ngayon. Pinaremap ko kay Pops Rani sa RSS diyan sa Misa Leonardo. Big shoutout sa inyo. Di ko kayo sinisiraan, pero ito lang honest review ko. Yan nga, kinabit dito sa sniper natin. Umabot siya ng 20 horsepower ang nakuwang output dun sa dyno nila. Siyempre tuwang-tuwa naman ako kasi 20 horsepower. Sa 17 horsepower lang ata yung stock mga idol. So siyempre ikaw ba naman naka 20 horsepower ka, di ka matutuwa. So yun nga, naka 20 horsepower na di ko siya na-testing sa kwan. Ay shit, ano ginagawa ni sir? Yun nga, hindi nga namin na-testing ng road test, pero nakita ko naman yung takbo, naging okay naman. So umuwi na kami ng kapatid ko nung time na yun, nung okay na siyang nung natapos na siyang i-dyno, natapos na siyang i-remap, okay na yun, sabi ko okay na. So kinabukasan, madaling araw babalik na ako ng Maynila. Syempre nandito sa Maynila yung work ko. At nung tinesting ko na, meron akong nakasabay na Sniper 155 din na stock. Pansin ko stock kasi bago lang eh, na kulay gray, diyan sa may San Mateo, Arayat, Pampanga. So sa may Jose Abad Santos Road diyan. So yan, harurot kami, tinesting ko. So nagulat ako kasi yung output natakbo ko is sobrang bilis. Tumakbo ako ng 130. Mabigat pa ako ng mga idol. Sa stock ECU ko hindi ko kayang abutin yung 130 kasi ang kilos ko is nasa 89 kilos ako mga idol. Ang napapatakbo lang si Sniper sa stock ECU ko is nasa 110, 115, ganyan lang mga idol. Tapos di ko na sinasagad masyado yun. Yung bang takbong alam mong hindi siya masyadong hirap or talagang garalgal na yung ganun. 115 ganyan. So nung naka-remap na ako is maabot na ng 130 kilometers per hour mga idol. So napawawa ko syempre. Tapos naka 45 na sprocket ako nun. So napawawa ko sa takbo. Ang ganda, sabi ko. Ang problema ko naman sa kanya is nung binitawan ko yung minor, yung itong sinilyador ko mga idol, biglang namamatay mga idol. Yun lang naman yung naging problema ko noon time na yun, namamatay. So di ko man napinansin noong umpisa. Nagtatlong beses na ginamit ko si sniper na ganon. Hinarurot ko, pagbaba ko ng sinilyador, patay. Start ulit, naglagyan ko ng gas. So kinabahan na ako. So nung time na yun, nung nangyari na yun, meron na akong suspetsa na talaga sa remap sa remap talaga may problema. Si Pops Rani is kinontak ko. Si Papi Rani, kinontak ko, yun nga.
Ang nangyari sa amin is nagkalabuan ng usapan. Hindi naman sa nag-aaway kami. Gusto ko sana sa kanya ipa-back job. Pero ang sinabi niya sa akin nung time na yon is nawala daw yung mapa nila na pang remap sa mga Yamaha. So hinayaan ko muna yun mga idol. Umabot ng ilang weeks or months. Nag-chat ulit ako sa kanya. Ang sabi ko is ibabalik ko. Ang sinabi niya sa akin nun, magpalit na daw ako ng RC Mini X. Eh syempre ako mga idol, ang ginawa ko lang naman kasi is stock pa rin yung pipe ko. Ayoko naman ng mag aftermarket pipe mga idol. Kasi kung ano yung nakalagay dito kay Baby Toothless, ayoko nang baguhin. Gusto ko stock pa rin ako. Stock pipe eh. So yun nga, si Pops Rani, kinontak ko at sinabi ko sa kanya na may problema sa ECU ko. Ang problema kasi nung time na yun mga idol, sinabihan niya ako na nawala daw ang mapa nila sa pagre-remap ng Yamaha. So inintindi ko sila nung time na yun mga idol. Kung sino man yung nakaka-relate sa ganito. Kung meron man nangyari nagka-encounter ng ganito yung nagpa-remap kay Pops Rani RSS sa San Leonardo na biglang sinabi niya sa akin na nawala daw yung mapa ng Yamaha. Wala daw silang pang remap sa Yamaha ngayon. So, inintindi ko yun. Mga ilang weeks or months ang dumating mga idol. Kinontak ko sila ulit. Ang sinabi na sa akin ni Pops Rani is nagpalit na daw ako ng RC Mini X. Ang problema ko naman sa RC Mini X is masyadong mahal. Pricey talaga. Ang gusto ko lang sana sa sniper ko is ipakita yung potential niya pa. Tapos matanggal yung limit. Yun lang naman. Kasi pag nagrarat-ratan kami mga tropa, mga sniper, yung TMB kay Manila is syempre, alam nyo na, paminsan-minsan lumalabag sa rules pero hindi naman ganun na nakakamatay. Yung ganun. Top speed lang ng saglit, tapos patay na, yung ganun. Alam nyo na mga riders. Yung tatakbo ng medyo mabilis, tas babagalan na, yung ganun lang. Yung parang inaabot mo lang yung limit mo, yung ganun. So, syempre, gusto ko rin matanggal yung limit ng RPM ko. So, yun yung pinakakon ko. Ang problema kay Pops Rani, hindi ko na siya makontak, hindi siya nagre-reply. So, yun nga, hinayaan ko na lang. Pero nasa sa inyo naman yan kung magtitiwala pa rin kay Pops Rani. Di ko sila sinisiraan, pero yun yung kasing nangyari sa akin. Sayang yung 4,500 na fee na pinambayad ko sa kanila. Pero hindi ko na pinanghinayangan yun. Hinayaan ko na lang sa kanila yun. Siyempre, wala eh. Hindi na ako inasikaso ni Pops Rani nung time na yun eh. Kaya hindi ko na rin sila chinat. Hinayaan ko na lang, hindi ko na lang kinan. Kaya still, stock pa rin ang ECU natin. Stock engine, wala tayong ginalaw dito. Kaya I'm proud to be na sabihin sa inyo na walang nagkaroon ng problema or ano, etc. Wala. Basta ang issue ko lang dito pagkapaangat, yung akit ka ng medyo mataas, matarik, yan, para siyang nanlalambot. Siguro dahil sa 3 spring na sleeper clutch, doon lang siguro siya nagkakaroon ng issue. Pero wala na siyang issue. Yun lang naman mga idol. So nandito na nga pala tayo sa Candaba. Kahaba ng kwento ko, storytelling talaga, ano. So dito mga idol, liliko tayo pa kanan papuntang Arnedo Dique. Kasi pag diniretso mo yan Santa Ana, mga idol, lalabas kayo sa simbahan. So dito tayo dadaan sa Arnedo Dique. Ito. So still good pa rin naman si Baby Toothless.
Sa 53,949 odo, wala pa rin ako nararamdaman. Ito yung napili ko, si Baby Toothless, na walang kahit anumang problema or anumang issue na dumating sa kanya. Dahil siguro sa mga basic maintenance ko, dahil kasi nung unang pagkabili ko dito kay Baby Toothless nung 2022, December 6, 2022, pagkatapos ng 500 odo niya, nagpalit na dati kasi Yamalob, 'di ba? Pag galing sa kasa Yamalob. Pagkatapos ko i-change oil yung 500 odo niya, nagpalit kagad ako ng langis. Kinabit ko kasi kagad is Motul 3,000 plus. Yung nakalagay sa lalagyanan niya. Ito mga idol, lalagay ko sa picture. Yan. Yan yung ginagamit kong langis hanggang ngayon. Hanggang ngayon, yung pa rin yung gamit ko langis. Walang kahit anong ibang langis, wala akong ginamit kahit ano. Basta yan lang, Motul 3,500 10W40. Yan lang mga idol. Hindi tayo sponsor ni Motul, pero yan talaga yung gamit natin palagi. Sa performance, hindi siya ganun maganit or parang lamya. Kasi napansin ko kay Yamalob nung dumating yung time na magpo 500 siya, tapos parang maganit yung ganun, yung parang malamya, yung parang mayroon tunog yung makina na mga basta yung mga ganun. Hindi ko ma-explain eh. Basta yung para siyang di masyadong smooth yung mga ganun mga idol. Pero nung ginamit ko yung si Motul, nag-i-smooth yung shifting. Ayun, tumigas din yung cambio ko nun. 500 kilometers pa lang yung Yamalob mga idol. Tapos nung kinabit ko yung Motul, nag-i-smooth yung shifting. Tapos yung ganyan, oh, yun. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Yung ganon, nag-smooth. So, nagtuloy-tuloy na yun yung gamit ko. Hanggang ngayon, Motul pa rin, di ako nagpapalit. Tignan nyo naman yung makina, wala kang maririnig na lagitik o kahit anong tunog na kakaiba. Yun ba? Napakasarap gamitin ni Snipey. Paki-comment naman nga mga idol, little tips naman sa mga naka-JBT dyan na Sniper 155 mga idol. Paano bang itono yung JBT suspension mga idol? Kasi pag once na lumulubak ako, may tumutunog, hindi ko alam kung saan. Di na siya sa T-post kasi yung T-post na remedyohan ko na. 2,000 years later. So, what's up mga paps? Nandito na tayo ngayon sa Kupang, Arayat, Pampanga mga paps. Pasensya nyo na, putol-putol yung natin kasi naka Insta360 1R lang tayo, naka front cam lang. Wala kasi tayong lagayan ng chin mount dito mga idol, wala pa rin. Di ko pa rin nadadala yung helmet natin kay Hanksy. Pagpasensyaan nyo na. Noong time kasi na dinala natin yung helmet natin kay Hanksy, ang problem is hindi kami nagkita. Ito na, medyo umuulan-ulan na. Pero maya lagay na natin yung cellphone ko dito sa... Ay, shit eh. Nagcha-charge nga pala ako. Mababasa yung camera natin. Maya tatanggalin ko. Ay, shit. So, yan nga, lakas ng ulan. Tanggalin muna natin yung charger. So, kung mamatay yung camera natin mga idol magpasensyahan nyo na. Lakas ng tubig.
So nandito na tayo sa Kupang. Ayun no, napakataas ng ilog mga idol. Bukas sigurado baha na dun sa Candaba. Kaya siguro dadaanan lang tayo bukas ng umaga, sagapan na tayo. Mahirap magbaka sakali babalik tayo malayo. Aray ko, sayang. Kung dito sana tayo nakakadang, kasi sarado pa rin dyan kasi gumuho yung daan doon. So medyo malakas na rin yung ulan. Medyo lumakas ang ulan dito. So mga idol, nandito na tayo ngayon sa Arayat. Touchdown Arayat na tayo mga idol. Dito na tayo inabutan ng ulan. Siguro nai-update ko naman kayo sa lugar ng mga dinaanan natin. At naikwentuhan ko naman kayo based sa pagsasama namin ni Baby Toothless. Yun lang naman. Salamat sa panonood mga idol. Dito ko rin natatapos siguro ang ating vlog. Medyo lobat na, hindi na natin pwedeng i-charge ng umuulan. Kasi baka pasukan sa may charger port niya yung baka pumasok sa charging port niya yung tubig. Hindi na siya water resistant pag once na binuksan kasi natin tong gilid sa side ng charger port niya mga idol. Baka kasi malobat. So pag natapos or na-cut na tong video na to, doon na rin nagtatapos ang ating vlog, pero ipagpapatuloy natin hanggat mayroon pang karga yung ating Insta360 ONE mga idol. Ayan, pansin nyo naman napakalakas ng ulan pero dire-diretso pa rin tayo. Wala pa rin hinto ang ating biyahe. At ang oras natin ngayon is 9:44 PM. Malakas ng ulan dito sa Arayat. Siguro papuntang Cabiao sigurado malakas ang ulan. Nagpa-fog na yung lens ko. Wala kasi tayong pinlock dito sa lens natin na to, sa NHK K5R natin. Bago lang kasi sa atin to. Sa susunod i-review natin tong K5R natin. Sasabihin ko sa inyo yung pros and cons nitong K5R sa base sa aking paggamit. Eto, kakutod na tayo mga idol. Napakapag ng helmet ko. Sira-sira yung daan dito. Makikidaan muna ako dito sa iglesia. Shit, ano ba ito? Alay ko. Ay, alay. Ang pangit ng